Yan, dinig po ba ang lahat? Alam niyo po ba na kapag ang isang hari ay napakahirap lapitan. Di po ba? Tama. Ang isang hari ay napakahirap lapitan. Meron siya tinatawag na chain of command. Pero alam niyo po ba na mayroong isang tao na pwedeng gumising sa kanya ng alas 3 ng madaling araw? Yun ay ang kanyang anak. Anytime may access sa isang hari, kataas-taasan. Amen? At tayo po ay anak ng Panginoon na anytime, actually, pwede nating lapitan, pwedeng kantahan, pwedeng kwentuhan, di ba? Pwedeng, kahit ano, handa siyang makinig sa atin. Amen? At hindi siya haring malayo, kundi siya ay haring malapit sa atin. Alright, magandang umaga pa. Magandang umaga. Feeling ko po kasi, kanina pa kami umaga nag-worship, no po? Nakakapangalawang worship na kami. Feeling ko, lagpas na kami sa langit. Alright, okay. Nung nakaraan po, si Pastor Paul ay nagturo. Ano po ba yung big idea natin ng nakaraang Sabado? Ay, nakaraang 2 weeks ago. Meron po ba? Kay Kristo ay may kapahingahan. Okay, pakisabi nga po sa katabi mo, kay Kristo. May kapahingahan tayo. Alright. Siguro kailangan linggo-linggo na tayo mag-meet, no? Kasi nakakalimutan agad. Pero praise God, mapiyaya ang Panginoon. Susundan po natin ang ating lesson na pinamagatang raised and seated. Di po ba kapag ang tao ay nakaupo, ang ibig sabihin po nun ay nakapahinga. Pakitingnan nyo nga yung katabi nyo, maayos ba ka mong pagkaupo mo? Baka ka mo mamahinga ka na. At tuluyan mong tulugan. Sabi mo, bawal matulog. Okay, wag niyo po akong tutulugan na. Alright po. Pero, nadinig niyo na po ba ito? Na, kumare, sino ba yung nakaupo sa munisipyo ngayon? Mayor. Okay. O, halimbawa, sino ba yung inupo ng taong bayan? So, si Mayor, okay, si Mayor, sino bang Mayora po dito? Mayor, alright. Bigyan po natin sila ng warm welcome. Tawag ko sa mga kayo po, alright. So, pag sinabi po natin nakaupo, ito po ay posisyon ng kapangyarihan, pamumuno. Alright? So, pag sinabi mong ikaw ay nakaupo, ay ikaw ay namumuno. Kaso yun po yung mga katagang, sino ba ang namumuno? Ano ba ang kanyang pinagaharian? Ano ba ang kanyang kakayahan? Ano ba yung pwede niyang i-exercise na kapangyarihan? Iyon po ay ang panalangin ni Apostol Pablo sa libro ng Efeso. Ito po ay na-discuss po natin. Sino po yung nandito na nakaraang linggo? Nakaraang di ba pala pag every other? Nakaraang last 2 weeks ago? Alright. So nabasa na po natin ang Efeso 1. At ito po ay sabay-sabay nating hilingin gaya ng panalangin ni Paul. So sabi dito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa. Sabihin niyo po, pag-asa. Na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana. Sabihin niyo po, kasagana. Ang pagpapalang inilaan. Ilalaan pa lang ba o nilaan na? Inilaan na. Para sa kanyang mga banal. Sino po ang banal ng Diyos? Parang nahihiya, ano? At ano ang di masukat niyang kapangyarihan? Sabihin niyo po, di masukat. Na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. So yun daw po yung gusto ni Apostle Paul o panalangin niya na malaman natin. At kaya po tayo nagtitipon-tipon dito ay para malaman po natin gaano o ano yung hindi masukat niyang kapangyarihan na dineposito niya po sa atin bilang mananampalataya ni Kristo. Knowledge is power. So, importante po na alam mo. Sabi po doon, Ephesians, itutuloy po natin sa Ephesians 1. Okay. Ang dakilang kapangyarihan, ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo. So, ibig sabihin, yung kapangyarihan po na idiniposito sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo ay ikinukumpara sa kapangyarihan na in-exert ng Diyos Ama para buhayin niya ang Diyos Anak sa kamatayan. Nakukuha po?
Wala pa natutulog, ano po? Alright, sabi doon, at nag-upo sa kanyang sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Pwede ba natin i-reenact, Brother Ramon? Ulitin po natin, no? Sabi po ng Tito Lito ko, yun lang pala yung yung position, yun lang pala yung role ko nung nakaraan. Hindi man lang ako pinagsalita. Alright, i-reenact lang po natin ulit, ha? So, para po, example po siya parang ang hirap. Kasi si Lord na nakasuplero, alright. Halimbawa siya daw po ay ang ating Panginoon. So, yung kapangyarihan na nag-ano sa kanya, nagbuhay sa kanya, at kasi na ba ako? Naku, nawala na po ako. Na-excite po ako dun sa ating na-excite po ako sa ating reenactment. Inupo sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo. Sino daw po ang namumuno? Si Kristo. Alright, si Kristo. Sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. So, meron daw pamunuan sa kalangitan, pero pinaghaharian pa yon ng Panginoong Jesus. Nakukuha niyo po. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. So, pangalan ni Ernesto, pangalan ni Lala, pangalan ni ML, mas mataas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pangalan ni Bongbong Ramos, Bongbong Marcos, mas mataas ang pangalan ni Jesus. Amen. Nakukuha po. Okay. So, yes, Sister Jace, alam ko na ang Panginoong Jesucristo ay namumuno. Alam ko na yan eh. Ano naman yung connect niyan sa akin? Naalala po natin nung nakaraan, itutuloy po natin ang basa. Ito po tayo ngayon. Kung ang Panginoong Jesucristo ay namumuno, ito po tayo dati. Next. Ay, sige anak, sorry. Bago po ako pumunta doon, Englishin po natin yung sinasabi na siya po ay itinaas. Gusto ko po kasing bigyan ng emphasize na nung itinaas ang Panginoon ay far above. Sabihin niyo po sa katabi niyo, far above. And every name that is invoked. Sige, tuloy natin anak. Ituloy natin anak. Next. Sabi po dito, nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ano daw po tayo nung una? Pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo kung... amoy. Anong amoy po? Melon. Hindi naman amoy patay na, no? Patay. Okay, patay sa spiritu. Sabi po doon. Dahil sa inyong pagsuway, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So, na-imagine niyo po, imagine natin. Ang Panginoong Jesus, may namumuno sa kalangitan, tapos doon daw po tayo nagpapailalim sa espiritu na yon. Nakukuha po. Sabi doon, iyon ang espiritu ngayon ang mga naghahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Para hindi po tayo malito, mga kapatid, dalawa lang naman ang pwede nating pagpasakupan. Tama po bang aking Tagalog? Dalawa lang yon mga kapatid. Either ang Panginoong Jesucristo o ang talunang kaaway. Ang tanong, tahimik po ang lahat ang tanong, saan po ba tayo nagpapasako? Dati daw po tayo ay nagpapasako sa talunang kaaway. Amen. Jace, Sister Jace, sabi mo talunang kaaway. Ba't mo sinasabing talunang kaaway? Paglabas ko, kitang-kita ko naman na ang gulo-gulo ng mundo. Diba? So may kapangyarihan pa siya. Tama? May kapangyarihan po siya. Saan? Sa mga taong ayaw pasako sa Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Kaya po tayo nag-i-invite. Amen? Nag-i-invite po tayo para sabihin na hindi na tayo dapat magpasako
sa talo ng kaaway. Amen. Kasi ayaw po natin na magpasako sa ganun. Tama po ba mga kapatid? Alright. Pero may magandang balita. Kasi hindi pumapayag ang Panginoong Hesukristo na iba ang manakop sa buhay natin. Next, anak. Sabi doon, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa. Pwede niyo po ba ako sabayan para hindi po tayo makatulog? Dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya ko'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at ipinaupo kasama niya sa sangkalangitan. Maging mapunahin po tayo sa pagbabasa po ng ating Biblia. Sabi po doon, mayaman sa awa. At ano pa? Ang kanyang malaking pag-ibig. Amen? So, ibig sabihin po noon, kasi kung ako po ang Diyos, buti na lang at hindi po ako. No? Buti na lang hindi tayo. Pinarusahan ko na lahat ng ayaw magpasakop sa akin. Di po ba, anak ko lang, pag hindi ko mapasunod. Di po ba? Napapano mo na eh. Pero sabi po doon, ang Diyos ay mayaman sa awa. Nakuha niyo po. Isipin niyo po ang itong ilustrasyon na ito na, halimbawa ako po meron po kayo isang anak. Inalagaan niyo, halos ayaw niyo pong padapo sa langaw. Nagtalan. Nakipagtanan sa maling tao. Sorry po, hindi ko po kayo kilala ko. Ano? Nakipagtanan sa ibang tao. Napunta po siya sa maling tao pala. Napunta siya sa maling tao. Tapos yung maling tao na yun, wala, binubuglong siya. Sinasaktan lang siya. Nakukuha niyo po. Ginagawang parausan, ginagamit lang siya. Wala. Binalahura lang siya. Ikaw na ina, ikaw na ama, ano po ang inyong mararamdaman? Di po ba, kung pwede ka lang lumuhod ka na lang doon sa asawa, isuli mo na lang. Akin na lang yan. Di po ba? Ganon din ang damdamin na yung awa at habag ng Panginoong Diyos sa mga tao, kanyang inalagaan, kanyang nilikha, kanyang pinagpala, kanyang inaalagaan, di po ba? Tapos magpapasakop lang sa iba. Sa Diyos-Diyosan, sa misa umaga, hindi natin naaalala, pasalamatan. Amen? Pero alam niyo dyan, sabi doon, mayaman sa awa. Pakisabi po sa kapatid mo, mayaman sa awa. At kanyang malaking pag-ibig. At ang nakakatuwa, mga kapatid, so, tayo po ay ulit ibinangon, una pinatawad sa ating mga kasalanan, ibinangon, nilinis, at pinaupo sa kanan ng Panginoon. At kung ikaw, tatawagin po ba kita dito? Basta ganito po halimbawa ako po yung nakaupo, ako na lamang. Alright. Ako ay nilinis, ako ay pinatawad, at pinaupong kasama ng Panginoong Hesukristo. At ako'y namahinga. Tapos na po ang ating message. Ako po yung namahinga. Amen. At alam niyo po yung relasyon ng isang magkaibigan magkaupo, di po ba? Lahat pwede kong sabihin sa aking Diyos Ama, sa aking Panginoong Hesukristo. Amen. Na nagpapahinga kayo. Yun po ang ating kalagayan ngayon. Next. So sabi doon, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive in Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Na kanino po tayo? In Christ Jesus. At yun po ang pinaka-best position na meron tayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. At dahil ako ay nakaupo katabi ni Kristo, tayo ay sinave, ni-raised, ni-seated, and it is all by grace. Amen? At ano po yung, at kung ako ay nakaupo na kasama ni Kristo,
tayo ay, if Christ reigns, lakasan nga po natin, if Christ reigns, because we are in Christ. So yan po ang ating tatalakayin. Introduction pa lang po yan. Palakpakan nga po natin si Brother Ramon. Alright. So Sister Jace, totoo ba yan? Ako'y naghahari kasama ni Kristo. Parang hindi ko naman feel. Pakitingnan nyo nga po yung yan po ba'y mukhang naghahari o mukhang nayari na? Mukhang nayari na. Alright. Sabi po sa Romans 5:17. So kung saan alam niyo po sa ating mananampalataya, wala nang ibang totoo kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ang final word ay ang salita ng Diyos kasi Diyos ang nagsabi. Amen. Amen. At ang salita ng Diyos ang ating kalakasan. So, pag-uusapan natin, asan ba sa Biblia, Sister Jace, ang nagsasabi na ako nga ay naghahari? Hindi yari, ako'y naghahari. Basahin po natin sa Romans 5:17. Sabay-sabay po tayo. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesus Cristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring ng matinig ng Diyos ay maghahari sa buhay. Sa wikang Ingles, for if by trespass of one man, yung trespass po ay pagkakasala, yan. Death reigned through that one man. How much more those who receive the abundance of grace and gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Amen. Alam niyo po ba na ang salitang reign sa wikang Griego, ang Biblia po natin ay wikang Griego. Ang New Testament ay Griego. Ang Old Testament ay Hebrew. Hindi niyo po naman po kailangan kabisaduhin, pero pag tinignan po kasi natin yung original na salin, napakayaman. At pag nakita po natin, ayun pala yung ibig sabihin sa Griego, mas pag yung basa mo ng Biblia, mas buhay sa'yo kasi ang yaman-yaman pala niya. So yung reign po sa Griego ay Basileo. Ang ibig sabihin po ng Basileo ay to be a king. Hari. Imagine mo, yung katabi mo pala, hari, reyna. Ano? Reyna. Yung Basileo, doon po natin nakuha ang salitang basilika. Yung mga simbahang basilika. Nagahari. So yung pala, tayo kay Kristo. Tayo ay hari. Sister Jace, parang malayong-malayo yan sa katotohanan. Pero ang salita ng Diyos ang ating katotohanan. Amen. Yes. Amen. Amen. Tuloy po natin sa Amplified Version. For if by the trespass of the one, yung palang the one na yun ay si Adan. Nakukuha po. Death reigned through the one. Naghari daw po ang kamatayan. Much more surely. Sure ba o hindi sure? Sure. Sure na sure? Yes. Sure na sure. At sabi doon, much more pa. Much more surely. Ikaw ay hari. Sa mga taong naka-receive ng abundance of grace and free. You say free. Libre. Gift of righteousness reign in eternal life through the one Jesus Christ. So, himay-himayin po natin ang verse. Okay po ba? Sabi doon, through Adam, death reigned. Sa pamamagitan ni Adan, naghari ang alin? Pero sa pamamagitan ni Christ, tayo ay nagahari sa buhay. Sabi mo sa kapatid mo, nagahari sa buhay. Okay, hindi niyo po ba natatanong, ano bang nangyari kay Adan? Bakit ba kasi? Alright? Pwede ba natin balikan yung Genesis? So, ang lesson po natin ngayon, magmumula tayo sa Genesis, Exodus, Leviticus, mga alas 12 po ng hapon eh. Alas 12 mo ito. Ano na tayo? Tapos na tayo. Balikan po natin na mabilis lang. Ano ba nangyari kay Adan?
Alright? Basahin po natin sa Genesis. Ang Genesis ang unang libro po ng Biblia. Doon po nag-umpisa ang creation. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, ngayon, hikain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ituloy po natin ang basa. So, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanilang nilalang na isang lalaki at babae. Ano daw po ang nilalang? At sila'y pinagpala niya. Pinagpala. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala dito. Tatlong bagay. Sila ay nilikha sa larawan, kamukha na ng Panginoon. Pag sinabing kalarawan, kamukha. Amen? Pangalawa, pinagpala na. Alam mo ang tao ang huling nilikha ng Panginoon, yung ready na ang lahat. Di ba pag manganganak ang isang babae, bibili ka na ng pampers, bibili ka na ng mga damit, ng mga cream, para pagdating ng anak mo, ready na lahat. Di ba ganun din ang gawa ng Diyos sa atin? Pinrepare niya na lahat. Ano pa? At sila daw ang namamahala. Tandaan niyo po yung tatlong yun, ano? Kamukha, pinagpala, at sila ang namamahala. Next. So sabi po doon, ipinamahala ng Panginoong Jesus, the highest heavens belong to the Lord, but the earth has given to mankind. Sa atin sana ang earth. Amen? Next. Anyari? Ba't ganun? Ha? Anyari? Diba? Pag lumabas kayo, merong isang, sorry po, wala po sa ano ko na, meron po isang barbero, nakskwentong barbero, no? May nagpapagupit. Sabi nung, nagpapagupit sa kanya, hindi naman totoo ang Diyos eh. Sabi ng gano'n, hindi naman totoo ang Diyos eh. Tingnan mo, pag lumabas ka, may na-rape, may mahirap, may nakakagulong buhay, naghiwalay na pamilya, nasirang pamilya. Hindi naman totoo ang Diyos eh. Tapos edi sabi nung, sino nagsabi? Yung papagupit. Sabi nung barbero, hindi totoo ang Diyos. Tapos itong nagpapagupit, sabi niya, ang dami ding mahaba buhok ngayon sa labas. So hindi rin pala totoo yung barbero. So ano sabi ng barbero? Kaya kasi silang bulug-bulug buhok nila, hindi kasi sila lumalapit sa akin. Amen? So magulo ang buhay ng mundo ng ibang tao sa labas. Kasi wala pa sila sa Panginoon. Nakuha po? Amen. Amen. So tuloy po natin. Ano ba yung nangyari? Inalagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimbang bungong kahoy sa halamanan. Binabalikan po natin kung ano nangyari na dapat tayo ang namumuno sa mundo. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Sabi sa wikang Ingles, you shall surely die. Sure po ba? Yes. Sure po bang mamamatay o hindi naman namatay? Sure. Sure na mamamatay. Amen. Next. Kailangan ko ang magre-reenact. Total, nakalimutan mo yung bulaklak natin nung anniversary, wala akong bulaklak. 15 years na po kami ng isang araw. Nakalimutan niya akong bigyan ng bulaklak. Ba yan? Dahil ikaw mag-reenact ng ahas. Alright. Okay,
Okay, ako po ang narrator, ano? Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong niya to ang babae. Ang babae. Eva talaga ang pangalan. Si Eva. Eva doon din. Sabi daw ng ahas. Yes. Ayan. Sabi daw ng ahas. Isang araw, tinanong nito ang babae. Sabi ng ahas, totoo ba? Sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman. Sumagot ang babae. Maaari naming kanin ang anumang bunga sa halaman. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Kasi po si Eva. Ano yan? Sino na yan? Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihipuin. Man ang bunga nito, kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Ngunit sinabi ng ahas, Hindi totoo yan. Hindi kayo mamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos. At malalaman nyo ang mabuti at masama. muhang-muhang ko lang. Palakpakan po natin si Paul. Palakpakan po natin si Paul. Alright. At ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kasi nasabi, hindi totoo, at magiging katulad mo ang Diyos. Pero in the first place, nilikha na nga silang kalarawan ng Panginoon. Amen. Kaya't pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain dito. Yun na. Nangyari. Namatay. Naghari ang kamatayan. Ganun ba kayo magbasa ng Biblia, mga kapatid? Alam niyo, pag nagbasa tayo ng Biblia, minsan nakakaantok. O ako lang inaantok. Pero may pagbinigyan niya ng buhay ang istorya ng Biblia. So ano po ang nangyari? So, nahiwalay, namatay. So, syempre mga kapatid, ito sana ang plano ng Panginoon. Biyaya, liwanag, buhay, wala ka na doon. Tama? Nahiwalay mula kay Adan. So, ano po ang naghari? Next. So, nagkaroon ng kamatayan, sumpa, sin, shame, sickness, poverty. Nakukuha mga kapatid. Kasi wala ka sa Diyos eh. Wala ka sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen. Nasusundan po mga kapatid. Sabi, ito po ang sumpa. Sa babae naman, ito ang sinabi. Sa pagbubuntis mo, hirap ang daranasin. Sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki, iyong nanaisin. Papasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Sumpa pala sa atin yun, mga kapatid. Sumpa pala magpasakop sa asawa. Patay Ramon. Sumpa pala yun. Ni-reverse ni Christ. So kami na ngayon ang nagsasakop. Tama ba? Hindi, biro na po. Alam niyo po sa Book of Ephesians, merong submission, merong lovely submission. Pero hindi po submission ang topic natin ngayon ng mag-asawa. Baka po sa February, magkaroon tayo ng tungkol sa topic sa pag-asawa. Pero hindi po tayo pupunta doon. Pero sa, di ba, sumpa pala sa asawang babae ang magpasakop sa asawang lalaki. Pero ito, sabi, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa asawa mo. Tama? Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbabawal na bunga, dahil dito sinusumpa ko ang lupa. Ang sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Ang mga damo at tinik ang iyong aanihin. Imagine mo sa Eden, pipitas na lang sila at ang sasarapan ng pagkain, tama?
Pero ito, damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Kailangan po nating malaman na ang kahirapan ay kasama ng sumpa. At hindi kailanman sa original na design ng Panginoong Diyos ang kahirapan. Amen? Ang original na design ng Diyos sa mga tao ay kasaganaan. Nakita po natin yon sa Genesis. Amen. So, didiscuss po natin ang 6 na naging sumpa sa tao. Pero, dahil po tayo ay na kay Kristo, naghari ang lahat ng iyon nang magkasala si Adan. Pero, sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo yung salitang ngunit? Ngunit! Sa pamamagitan ni Kristo, tayo daw po ay magre-reign sa buhay. Ang Panginoong Jesucristo, 2,000 years ago po, ay hindi na natiling historical person lamang. Nakuha mga kapatid. Yung pagkamatay niya sa cross na sineselebrate natin tuwing Abril, Semana Santa, hindi lang po siya history. Ito po ay mayroong mayamang kahulugan sa ating pananampalataya kay Kristo. Handa na po ba? Una, death, sabi po dito, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is anyone who is hung on a tree. Ibig sabihin po, sa krus ng Kalbaryo, binaliktad ng Panginoon ang lahat ng iyon. Yun po yung naging tema po natin nung first anniversary natin. Next. Una, basahin po natin. Number 1, Christ died so we could live. The thief does not come except to steal, to kill, and destroy. I, si Jesus, have come that they may have life and they may have it more abundantly. Sa Tagalog, dumarating ang magnanakaw para lamang. Wala na siyang iba, wala na siyang ibang dahilan. Para lamang magnakaw, pumatay, manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at buhay na masaganang, sabihin, masaganang lubos. Next, isa-isahin po natin. The thief does not come except to steal, kill, and destroy. Magnakaw, pumatay, manira. Sabihin nyo nga. Magnakaw, pumatay, manira. Magnakaw, pumatay, manira. Magnakaw. Magnakaw ng ng kaligayahan mo, ng joy mo, magnakaw ng peace mo, magnakaw ng pagpapala mo, magnakaw kahit asawa mo, ninanakaw. Lahat ng pwede niyang manakaw, nanakawin niya sa'yo. Kaligayahan mo, yung saya mo, yung kapayapaan mo, nanakawin niya yan. Yun ang dahilan niya. Pumatay. Patayin ang pangarap mo, patayin yung liwanag mo, patayin ang yung courage mo, yung lakas mo sa loob, yung will mo para mabuhay. Pinapatay. Manira, Manira ng baga mo, manira ng atay mo. Ano kaya yun? Ano kayo mga maninira ng baga at saka atay? Bisyo. Aray ko po. Diba? Manira ng organs mo, manira ng pamilya mo. Manira ng future mo. So basically, ang talo ng kaaway, he just wants you destroyed. He wants you broken. At hindi tayo papayag. Yes. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako papayag. Amen. Hindi ka papayag. Ito na po yung panahon na i-enforce natin. Hindi ako papayag. Dahil ang aking Panginoong Hesukristo, He wants me whole. Amen. Next, sabi dito, ang Panginoon, I have come that they may have life and have it more. Ano ba yung life? Ang life po nun sa Griego ay zoe. Ibig sabihin ng zoe, absolute fullness. So, lahat ng area ng buhay mo, yung lahat ng, area ng buhay mo, full. Puno. Ibig sabihin ng zoe, life real. Totoong buhay ang meron ka. A life that is active, masigla.
Amen. Ano ba yung masigla? Hindi nalulumo. Amen. Pagising mo pala sa umaga. Gising, isa. Blessing. Hindi yung pagising mo sa umaga. Ano ba naman itong buhay na yun? Tama ba? Ano naman itong buhay na yun? Ito na naman gagawin ko. Maglililis na naman ako ng bahay. Maghuhugas na naman ako ng plato. Ulit na lang. Yun na lang ginagawa. Wala na kayo magagawin. Di ba? Tama ba, mga kapatid? Ako lang po yun. Sana buhay na masaganang lubos. Amen? Pangalawa. Curse. Number 2, basahin nga po natin. Jesus was made curse that we might possess His blessing. So, si Lord Jesus ay naging sumpa. Alam mo po yung Panginoon mo tapos papayag siya na maging sumpa. Sa langit, dinadakila siya eh. Sinasamba siya ng mga anghel. Tapos para sa akin lang, magpapagawang sumpa siya. Amen po. Nakukuha po ba? Sabi po doon, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat pinipitay sa kahoy. Ang ating Panginoong Hesukristo ay napitay sa kahoy. Purihin ang Diyos, ito ang kabaliktaran. Purihin ang Diyos na ating Panginoon na siyang nagpala. Papagpalain o napagpala na? Pagpapala na paraan. Kaya, sa atin ang bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Anong sikreto? Si Kristo. Amen. Nabalitaan niyo na po ba yung salitang, narinig niyo na po ba yung salitang, lahi na namin yan eh. Lahi na namin yung hika, lahi na namin yung alta presyon, lahi na namin ng malamag ang tornilyo. Tapos tinanggap mo na lang. Inakap mo na lang yon. Sino sa atin? Yung ganon. Nasa lahi. Noon. Kasi ganyan, sasabihin mo, dedeklara mo, dahil sa natapos na gawa ni Kristo, hinto na yan sa akin. Yung generational curse, hindi ako papayag na magpatuloy pa yan sa mga anak ko. Amen. Ideklara mo yon mga kapatid sa araw na ito. No? Kung ikaw ay namana mo, kay Paul, ang pinamana lang yata sa kanya ay hika. Meron pa pinamanang lupa sa iyo. Hika lang. Patawarin mo ko sana. Di ba? Ngayon. Di ba? Dahil sa nagawa ng Panginoon, alam mo kasi na may ginawa ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Okay lang po ba na tayo humaba ng ating ating dinidiscuss? Kasi napakayaman po ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan lang po natin malaman natin lahat. Amen? Pang-apat. Sin. Basahin po natin. Jesus was And sin with our sinfulness that we might become righteous in Christ with His righteousness. Hindi niyo po naintindihan Kasi nung una po, hindi ko rin talaga siya maintindihan. Ano ba yung righteousness na yun? Ano ba yung, Sister Jess, ano ba yung sinasabi na I was made the righteousness of God in Christ? Nung una, hindi ko talaga siya maintindihan, promise. Hanggang sa pinaliwanag sa akin, na para ka pala makatayo sa isang banal na Diyos, kailangan ikaw ay perpekto. Kasi, kailanman, hindi po pwedeng magsama ang banal sa hindi banal. At alam mo na isang kasalanan lang, hindi ka na pwedeng lumapit sa Diyos Ama kasi ikaw ay mamamatay. Dahil siya po ay banal. Ang magandang balita, mga kapatid. Ang Diyos Ama na galit sa kasalanan, ang Diyos Anak ay naging kasalanan upang lahat ng galit ng Diyos Anak, ng Diyos Ama sa kasalanan ay kunin niya. Yun yung ibig sabihin na hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa kanino? Sa atin. Itinuring siyang makasalanan upang sa
kikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ni Kristo. Nakuha mga kapatid, ibig sabihin, dahil ako ay in Christ, yung kasalanan ko ay kinuha ng Diyos Anak sa krus ng Kalbaryo, kaya po ako ay makakalapit sa ating Diyos. Napakahirap mabuhay na walang Diyos. Napakahirap po. Alam niyo po yun. Amen? Napakahirap ng walang Diyos. Kabaliktaran. Napakasarap naman mabuhay na may Diyos. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon na sa Kristo. Yun. Kaya kahit alas 3 na madaling araw, pwede kang bumangon, pwede kang manalangin, at lumapit sa trono ng Diyos. Unlimited yung access natin, mga kapatid. Pwede, sky's the limit. Amen. Amen. Nakukuha po ba? Number 4. Iba ang kasalanan at iba ang kahihiyan. Iba ang kahihiyan na dulot ng kasalanan. Tama. Basahin po natin. Number 4. Jesus bore our shame, that we might share His glory. Ako na lang po babasa. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Despising the shame. May mga tao po na, alam mo yun yung, nilamon na sila ng kahihiyan dahil sa isang kasalanan o bunga ng kasalanan. Nakukuha niyo po yung mga, kita niyo kahit sa Facebook, ang daming binabash. Nagkamali lang, binabash na sila. Tapos halos nag-suicide ang iba. Kasi nilamon na sila ng kahihiyan. Mga kapatid, kung ikaw man ito, at hindi ka makamove on sa buhay mo dahil sa kahihiyan, pinapalaya tayo ng Panginoon. Dahil ano? Dahil kinuha niya po ang lahat ng kahihiyan sa krus ng Kalbaryo. Bakit kamo? May isang babae. Ang sabi po ng Bible, siya is unnamed woman. Hindi pinangalanan ng Biblia ang babae nito. Ako po natutuwa ako na ang Panginoon, hindi niya tayo tinatawag sa ating kasalanan. Hindi tayo pinapangalanan sa ating kasalanan. Pinapangalanan tayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, base sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ang babae pong ito ay nahuli sa akto ng pangangalo niya. At siguro, hindi ko na po rin-reenak. Paano ba marirenak? Dinrag siya ng mga pariseo. Mga pariseo po ay mga pari ng araw o mga pastor o kung yun man ang tawag ng araw. At siguro inano siya kay Christ. Tinakot siya. Guro! Ang babae nito ay nahuli sa aktwal na pangangalo niya. Ilan po ba ang gumagawa sa isang pangangalo niya? Dalawa. Di po ba dalawa? Isa lang yung dinala, di po ba? Hindi natin alam bakit. Kasi babae lalaki yun eh. Di po ba? Pangangalo niya. Pero itong babae nito ay nilagay nila sa lantad na kahihiyan. Pero ano ang sabi? Ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Di po ba? Anong ginawa? Sumulat. Hindi natin alam, hindi naman po sinabi sa Biblia kung ano sinulat na. Nasabi ng Diyos, sino ang walang kasalanan sa inyo? Siya ang unang pumato. Tapos, nag-alisa na. Sino po ang natira doon? Yung babae at si Jesus. Sabi doon, sino sa inyo ang walang kasalanan? Mga kapatid, si Jesus lang ang natira sapagkat si Jesus lang ang walang kasalanan. Kung meron mang babato at may karapatang bumato sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, si Jesus yun. Pero ano ang sabi ni Jesus? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na ang huhusga mo? Wala. Sabi ng babae, no Lord, wala na sila. Siguro yung babae maiyak-iyak na lang, no?
Alam mo kung pipicturein niyo po yung nangyari, may iyak-iyak na lang. Sabi ko, and Jesus said, neither do I. Alam mo kung bakit? Bakit hindi niya hinusgahan ng babae? Kasi alam niyo mga kapatid, nung oras, yung araw na binato sa kanya yung babae, alam niya na days ang lilipas, siya ang kukuha nung husga ng babae. Amen. Dahil alam ng Panginoon na sa araw na ilang araw na lang yung lilipas, siya yung kukuha lahat ng parusa at kahihiyan ng kasalanan ng babae. Alam niyo po ba na ang Panginoong Hesukristo, nung biniyubay sa krus, siya po talaga ay hubot-hubad. Ngayon na lang medyo maganda. Kasi para po sa MTRCB siguro, mga kapatid. Pero pinahiya. He was publicly shamed. Para kanino? Para sa atin. Palakpakan po natin ang ating. At hindi natapos doon mga kapatid. Sabi ni Jesus ano? Basahin po natin. Ay, anak, break. Sabi doon ay? Lakasan nga po natin. Go and sin no more. Umalis ka na at huwag ka nang magkasala muli. Alam niyo kung bakit? Kasi, kaya ka hindi ka na, ayaw na ng Panginoon na magkasala ka ulit. Kasi ayaw niya na maramdaman mo ulit yung kahihiyan. Yes. Nilinis ka na, bakit ka pa babalik doon? Amen? Pinatawad ka na, nilinis ka na, inayos na buhay mo, tapos babalik ka pa doon. Ang tawag sa'yo? Ha? Anong tawag? Baboy. Ay, siya po may sabi po. Di po ba mga kapatid? Nakukuha po ba natin? Diba? Pero alam mo mga kapatid, I'm telling you po kahit bumalik ka dun sa Panginoon, bumalik ka dun sa putikan, alam ko naman, hahabulin ka ng Panginoon. Yes. Hahabulin ka ng Panginoon. Kasi alam niyo po yung kanta na Stubborn Love? Yes. It's your stubborn love that never lets go of me. Naks. Diba? I don't understand why. Ako, alam niyo po yun. Matigas, kung matigas ang ulo mo, mas matigas ang ulo ng pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Amen. Can I have an amen? So, hindi na tayo babalik. Sabi mo sa katabi mo, Hindi na tayo. wag mo kakantahin yung ayoko nang umuwi. Wag na, ano yung kantang yun? Ano yung kanta niya? Ayoko nang umuwi. Umuwi ka na sa Panginoon. Amen? Next. Alam mo kung bakit? So, pinapaalagaan sa atin ang ating katawan. Binili ka na nilinis ka na Alam mo kung bakit? Sabi dito, don't you know? Hindi mo ba alam? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo ba alam? That your bodies are temples of the Holy Spirit? Na yung katawan mo ay templo ng Panginoong Jesus. Ay, ng Holy Spirit, I should say. Who is in? Nasa iyo. Sabi mo sa kapatid mo, nasa iyo eh. Whom you have received from God, you are not your own. You were bought at a price. Mga kapatid, mahal ang pagkabili ng Panginoong Jesus sa atin. Yun nga lang, ikaw bumili ka ng mahal, iingatan mo talaga, di ba mga kapatid? Mapapalo mo yung anak mo pag yung laptop na binili mo, nasira na eh. Tama? Ako lang po ba yun? Diba? So imagine yung presyo ng pagkabili sa'yo ng Panginoon. Tapos, gaganunin mo lang yung katawan mo, papasukan mo ng sisig, kare-kare, alka-presyon. Diba? When you know that you were bought at a price, iba yung pagtingin mo na ngayon sa kalusugan mo. Amen? Iingatan mo na. Mahal ang pagkabili ni Kristo sa akin dito eh. Amen. Can I have an amen? Amen. Can I have an amen? Amen. Sabi mo, iingatan ko na ang aking katawan sapagkat ito ay templo ng Diyos. Mahal ang pagkabili ng Panginoong Hesukristo. So, dadako tayo sa sickness. Next. Jesus was wounded that we might be healed.
Ito, favorite po namin ito. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling o gagaling pa lang? Gumaling na. Gagaling pa lang o gumaling na? Gumaling na. Amen. Gumaling na. Tinanong ko po si Paul, kasi po kami nagtutulungan kung anong i-share po namin sa inyo. Kasi po ayaw po namin na pupunta po kayo dito, magbibigay po kayo ng oras, tapos wala, kwentong barbero lang pala yung maririnig ninyo. Di ba? Tapos hindi pa si Kristo yung topic. Sayang oras natin pag hindi si Kristo pag-uusapan natin. Tama ba mga kapatid? Pero kayo naglalaan ng oras dahil kay Kristo. So si Kristo ang topic po natin dito. Tinanong ko si Paul, kung ikaw tatanungin ko, han palahan. Nakalimutan ko nung nakaraang nung birthday ko, niregaluhan naman niya po ako ng jacket. Kung nakalimutan man niya ako, nabigyan ng bulaklak. Ay, marami naman siyang dinipositong magagandang bagay sa akin. So, I feel love pa din, ha? Tama. So, Han, sabi ko, Han, ano ba yung pinaka-greatest na healing ni Jesus? Ang sagot niya agad. Sino ito? Yung leper. Ay, ano ba yun? Leper na yun. Si Lazaro. Palakpakan po natin si Brother Pete. Si Lazaro. Alam niyo po ba na si Lazaro ay patay na 3 days at binuhay siya ng Panginoon. Imagine niyo po, 3 days. Lahat ng organs niya, bulok na. Mga kapatid, anong organs mo ngayon na may problema? Wala. Ni Christ. Amen! Kayang i-resurrect ng Panginoon yan. Amen. Dahil Dahil sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling na. Amen. Mga kapatid, sabi ng ibang at nagtuturo, spiritual healing lang yan. Mga kapatid, si Kristo ba ay spiritual lang nagpagaling nung nandito siya? It was physical healing. So we can ask God for physical healing. But the ultimate healing is the spiritual healing. If I may share po isang araw po may sakit po si David. Nagte-39, 49, tapos tempra, tapos 39, 40 po, Lord. Hindi naman po gano'n. 40, pasensya na po, napapagod ako. Ang physical ko pa yung napapagod. So 40, ganyan. Tapos, di po ba sa isang magulang, gusto mo pong ituro sa anak mo yung pananampalataya? Amen. As much as you want to teach other people to trust God, hindi mo po kasi yun mapipilit sa tao. Magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Hindi mo sila mapipilit. Unless na makilala nila yung taong pagtitiwalaan nila. Doon po kasi na bukal ng pananampalataya Kung alam mo yung faith, object ng pinaniniwalaan mo. Kung ako, sasabihin ko sa halika, punta tayo sa malalim, ako bahala sa'yo sa pag-swimming. Hindi ka sasama sa akin kasi alam mo hindi ako marunong lumangoy. Pero meron kang Diyos, alam mo na, malakas, makapangyarihan. So kung alam mong makapangyarihan ng Diyos, ikaw ay magtitiwala. Balik po ako sa kwento ko, sabi ko, 1 oras na po yata ako nagsalita. Okay lang po ba mga kapatid? Yes. Sabi ko sa anak ko, halika, mag-pray tayo. Naniniwala ka ba ako na kaya kang pagalingin ni Jesus? Opo, mami. Sabi niya, sige, mag-pray ka na. Gusto ko repeat ko lang sabi mo. Kaya repeat yung Lord Jesus, pagalingin mo po ako. Yung ganang repeat. So sabi ko sa kanya, Lord Jesus, naniniwala po ako. Sabi niya, naniniwala po ako na ako po ay pinagaling na. Naniniwala po ako na kinuha mo na po ang lahat ng sakit. Inuulit ng anak ko sa krus ng Kalbaryo. Wala pong karapatan ang sakit sa aking katawan sapagkat ito'y bayad na ng Panginoong Hesus. And alam niyo po, at the back of my mind, I was praying din sa Panginoon, Lord, nagpe-pray yung anak ko. Di ba? Alam niyo, nagpe-pray anak ko, pagalingin mo siya para pagtiwalaan ka niya. Para ako yung nagdududa, no? Di ba mga kapatid? Pero gusto mo na yung anak mo ay maniwala sa Panginoon. That's how you teach faith Tama. And praise God. Ano yung gumaling anak ko? Di kinabukasan, ito na. Sabi niya,
O, sabi ko, uy, magaling ka na. Sabi ko gano'n. Oo, mami, di ba nag-pray kasi tayo? Alam mo yung sagot sa akin? Eh, bakit si Yayi ko? Sabi niya gano'n. Kasi Yayi ko, pinag-pray naman natin. Hindi ko mali. Tapos parang alam mo yun yung, sabi ko, Lord, ano ba sasagot ko sa anak ko? Kasi, alam mo yun, you are introducing agad, tapos sinasabi mo na ang Diyos mo na sinasambay nagpapagaling, tapos hindi gumaling, pinadalangin niya. Nakuha niyo po. And then I told my son, like ganun, anak, yung na-receive ng healing is the, medyo English no, pero yun yung pinakadakilang kagalingan. Ito yung kasama mo ang Panginoon pag pumikit ang iyong mata. Imagine, tas nag-enforce si Paul. Enforcement po yan parenting di ba? Alam mo ba, David, sabi niya na pagpikit ni Yayi, pagbukas niya, may bago na siyang katawan. Di ba? Tapos, meron na siyang kasama niya na ang Panginoon. Sabi po sa John 3:16. Sabi po doon, God loved the people of this world so much that He gave His only Son so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Sabi doon, to be absent in the body is to be present with the Lord. And we know, ang mahal po natin na mercy is with the Lord na. Amen. Kaya po, yung ganong napapalitan ng kasiyahan. Kasi alam mo na meron siyang eternal life with Jesus. Amen. At yun yung pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang power ng kamatayan. Amen. Lastly, huli na po ito. Praise God. Poverty. Lakasan po natin. Jesus endured our poverty that we might share His abundance. Sabi po sa Korinto, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging sabihin mo sa katabi mo, ay maging alam niyo po ba na ang Panginoong Hesukristo, He was born poor, He lived poor, and He died poor. Ano sa Tagalog po niyan? Ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay ng mahirap at pinanganak ng mahirap, nabuhay ng mahirap at namatay ng mahirap. Hindi po ba yun yung nasa sumpa kanina? Diba? Yun yung sa Genesis. Hanggang sa iyong pagkamatay ay ikaw ay maghihirap. Kinuha yun ng Panginoon. Amen. Siya po ay nabuhay sa sapsapan. Ngayon na lang maganda yung Bethlehem sa mga cards. Di ba sa kwento? Magaganda ang Bethlehem. Yung may sapsapan, ang cute-cute ni Jesus doon, tas may mga angel. Pero sa realidad, pangit po yun Sabi po doon, sapagkat wala ng lugar sa kanila sa tuluyan. Amen. Christ lived poor. Sabi po doon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Wala naman siyang bahay dito noon. Wala siyang sariling sasakyan. Buti nga kami, may tricycle, air continuous pa di ba, no? Mga kapatid. Siya wala. At siya'y namatay na mahirap. Alam niyo po kung bakit? Yung kanyang damit. Wala. Hubad siya. Pinagsugalan Kinuha pa ninakawan pa siya ng damit niya At nilibing siya sa libingang Hiram. Basahin niyo po ito sa Bible. Kanino yung tomb? Hiniram. Buti na lang hiniram. Alam niyo kung bakit? Kasi kung kanya yun, ang Panginoong Hesukristo natin, patay pa kanya ngayon, no? Pero alam niya, nahiram yun, kaya kailangan niya mag-rose again para sa iyo at sa akin. Amen? Nabuhay magbuli ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Bakit kailangan pisikal na hirap ang Panginoong Hesukristo? Sabi po kasi ng ibang nagtuturo, ito po ay spiritual lang. Para magkaroon po tayo ng spiritual blessing. It's more than that. No. Ang original na intensyon ng Panginoong Hesukristo, ay ng ating Diyos,
ay hindi kahirapan, kundi kasaganaan. Kita po natin yun sa Genesis. Amen? Sabi po doon, poverty, it was never the initial design of the Lord. Kasi po, ako po, personally, lumaki po ako sa katuruan na sinasabi na wala daw pong mayaman ang papasok sa kaharian ng langit. Sabi po yun sa Mateo 19:24, babasahin ko na lamang. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Eh kung ako babasahin ito, talagang ayoko maging mayaman, hindi pala ako papasok sa kaharian ng Diyos. Tama. Pinutol nila doon ang basa, mga kapatid. Alam niyo po ba yung susunod na verse doon? Ang kasunod doon ay sa verse 25. Nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito. Kaya nagtanong sila, kung ganoon po, sino lang ang maliligtas? May katuloy yung kwento. Sabi doon, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos, lahat ay posible bang maligtas kahit mayaman? Posible bang maligtas ang mahirap? God is not against us having money. Ulitin ko po, hindi po against ang Diyos na tayo'y may pera. Physical man o ano ba mang klaseng kayamanan iyan. Kasi, don't get me wrong po, ang kayamanan na hindi lamang pera. Pero for the sake of illustration lamang, kasi po, we really can buy happiness, eka. Pero pwedeng pambili yun ng di ba, na makakapagbasay sa atin. I mean, the point is, hindi po against ang Diyos na meron tayong pera. Ang sabi po sa Biblia, the love of money is the fruit of all root. Ano sabi ko po? Root. Root of all evil. Mainit po kasi na Di ba? Sabi po doon, the love of money. Hindi po sinabi doon, having money is the root of all evil. Nakuha po? It's the love of money. Pasintabi po, ang mayaman at mahirap, ang iba dito, ang iba po dito, yung walang kontentuhan sa buhay, pareho lang po silang naghahangad ng pera. Ang mayaman, ang mahirap, naghahangad magkaroon ng pera. Ang mayaman, naghahangad pa na magkaroon ng mas maraming pera. Anong kanilang hinahangarap? Pareho? Pera. Umaga pa lang, saan nakukuha ng pera? Di ba nagugulumihan ka na dahil naghahanap ka ng pera. Ano po? Kahon o pera. Kahon. Opo. Pero alam niyo ba nga, ang kaligtasan po ay hindi nakabase sa estado mo sa buhay. Ang kaligtasan po ay nakabase sa natapos na gawa ng Panginoon. At kapag siya ang tumapos ng kaligtasan mo, pag siya ang nagtrabaho ng kaligtasan mo, at Diyos ang gumawa ng kaligtasan mo, sure ball ang kaligtasan mo. Amen. Nakukuha. Mga kapatid, sabi po doon, so that, gusto ko po yung word na so that, naging mahirap ang Panginoong Jesucristo para tayo ay maging. So, ibig sabihin, hindi porket naging mahirap si Kristo, dapat maging kamukha ko na si Kristo sa pagiging niyang mahirap. Hindi po natin nakukuha yung gusto niyang sabihin. Ang gusto niya sabihin, naghirap na nga ako para hindi ka na maghirap. Ganon din naman tayo sa ating mga anak, hindi ba? Sa ating mga anak, ako na lang ang pamahirap para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking anak. Pero hindi, dahil sa maling katuruan, niyakap na ng madami ang pagiging Hindi naman iyon ang kagustuhan ng. So anong gagawin natin? Dideklara natin, pag andyan talaga si Judith, yung struggle niyo po, struggle namin mga kapatid. At hindi rin kami mayaman. So bakit sa tuwing may area of lack, what do we do? Ama, alam ko po na hindi ito ang kalooban mo sa akin. Alam ko po na ikaw ay naghirap sa krus at nabuhay ka ng mahirap para po kami ay maginhawa. Dinideklara ko po na ang kagustuhan mo sa buhay ko ang mapangyari. Bigyan niyo po ako ng katalinuhan. Bigyan niyo po ako ng lakas para po ako ay magkaroon ng trabaho, para po ako ay magkaroon ng pangangailangan. Ano, hindi yung pagising mo sa umaga, okay na, gano'n na talaga Mahirap talaga kami. Inakap ko na, hindi. Sabihin mo, hindi ako papayag. Amen.
Sabi mo sa katabi mo, hindi ako papayag. Pautang. Hindi po. Ang sabi po ng Biblia, huwag niyo po akong ang hindi kumain, sabi sa Biblia, hindi kumain. Sa Biblia, ang sabi po sa Biblia, ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin, huwag kumain. Dapat magtatrabaho talaga, mga kapatid. Oo. Pero alam niyo po yung pag ang biyaya ng Diyos ang kumilos. Di po ba minsan nagtatrabaho ka, wala talagang kita eh. Pero pag yung pabor ng Panginoon, alam mo yung humipo sa trabaho mo, minsan, di ba? Sino po nakakaintindi ng gusto ko sabihin na hindi ko masabi sa akin? May pabor ka sa boss mo, may pabor ka sa kliyente mo. Minsan talaga may magbibigay na lang ng ulam sa'yo, hindi mo naman hiningi, may ulam ka na mamaya. Mamaya, meron na tayong hapunan, di ba? Amen? Kasi, hindi natin pwedeng limitahan ng mayamang Diyos. Ano po gusto ko mangyari? Itaas po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag po natin limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. May papanood po ako sa inyong maliit na maikling video para po maintindihan natin ano ba talaga yung nangyari sa cross. Amen. Ano ba talaga yung nangyari sa cross? So nakita po natin na kamatayan, ano pa yung 6? Kamatayan, supa, sickness, kahirapan, kahihiyan, kasalanan. For they know not what they do. Yung kaaway po talaga, ayaw niya. Nagigibida ang Panginoon eh. Magawa siya ng, ano ba yun? Gigising na tayo. That's fine. Balikan na lang natin.
God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Ayan, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Nakuha niya lahat at sinabi niya, finished. Kaya alam niyo mga kapatid, tayo po ay nabubuhay. Tayong mananampalataya ni Kristo ay nabubuhay base sa natapos na gawa ng Panginoon Yesu Kristo. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Sabi po sa Colossians 1:13, for He has rescued us from ano? From the dominion. Yung pagsakop sa iyo ng kaaway sa dati mong buhay. Sa dominion. Iniligtas ka doon. Inalis ka doon. Hinango ka doon. At ano? Brought us into the kingdom of the Son He loves. Iniligtas tayo, niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Mga kapatid, nilaban tayo ng Panginoon. Amen? Inilaban ka ng Diyos. Inilaban din ako ng Diyos. At hindi lang tayo nilaban ng Diyos, ipinanalo. Sabihin mo, panalo. Ipinanalo tayo ng Panginoon. Alam niyo kung bakit ganun pala? Na kailangan niyang pisikal na maghirap, masaktan. Dahil siya mismo ang pumunta sa atin. Naging tayo. Amen. Naging human siya para maranasan niya ang lahat ng tayo. Para yung ganap na kaligtasan po ay ating matamo. Amen, mga kapatid. Sabi po sa Mateo 28:18. And Jesus came and said, ito po yung magre-resurrect na siya. Diba? Ay, yung akit na siya sa langit. Sabi niya ganun. And Jesus came and said to them, all authority. Sabi natin, all in heaven and earth has been given to me. Kung nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at ikaw ay nakaupo kasama ni Kristo, gusto rin niya na ang authority na nakuha niya ay maging sa'yo. So, ikaw na may authority, kailangan mong i-enforce sa buhay mo kasi sayang naman yung ginawa ng Panginoong Jesucristo kung hindi mo kung hindi mo i-exercise yung authority na namatay siya para doon. Amen. Can I have an amen? Amen. So mga kapatid, nilaban tayo ni Kristo, pinanalo na tayo. Natatandaan nyo, mga kapatid?
Sabi po dito sa Romans 8:37, dahil tayo ay naka-Kristo, tayo ay higit pa sa mananagumpay. Mga kapatid, bakit? Kasi nung nilaban ni David nung kinalaban niya si Goliath, di ba nakita niyo pa to? Mga Israel na to nanonood ng laban nila. At nung nanalo si David, ano nangyari? Nagtalo lang din yung mga Israel. Alam mo, lumaban ba yung Israel? Hindi. Sino lang ang lumaban doon? Mga kapatid, ano man yung battle sa buhay mo, sabihin mo, the battle is the Lord's. At nilalaban tayo at nilalaban at patuloy na nilalaban ng Panginoon. Kaya po yung tagumpay ni David, ang naging tagumpay ng Israel, ang tagumpay ni Kristo, ang naging tagumpay nating lahat. Amen. Amen. Next. Salamat sa Diyos. Sabihin natin, salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Sabihin natin, parada ng tagumpay. Ginawa niya ito dahil tayo ay nakay. We are in Christ. So, saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. Amen. Pinagtatagumpay tayo ng Panginoon para pagtingin sa ating ng mga taong nasa paligid natin, ay, si Sister Marieta pala, may Diyos naman na nagkumpay kasi ang kanyang buhay ay nagtatagumpay. Si Nanay Rosa pala, ang Diyos niya ay malakas kasi kitang-kita natin sa buhay niya na ang Diyos niya ay malakas. Amen. Next. Life application. Believe, receive, declare, and share. Next, mga kapatid. How much more? Sabi kasi doon, believe. How much more those who receive? Sino ang tumanggap? Ano ang tinanggap? Abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through one man, Jesus Christ. Next. Tandaan. Sabi mo sa kapatid mo, tandaan. The only way to access grace is through faith. Paniwalaan mo na dahil sa natapos na gawa ni Kristo, basahin natin, ikaw ay walang hanggang tinubos na, pinagaling na, pinagpala at pinaburan na, pinaunlad at pinayaman na, at naghahari sa buhay. Ang mga ito ay hindi premyo ng iyong mabuting gawa, kundi regalo ng tinapos na gawa ni Kristo, at ito'y mapapasa iyo sa sandaling iyong. Sino po ang mananampalataya sa lugar na ito? Amen. Sino po ang naniniwala sa Panginoong Jesus? Big idea. Sabay-sabay po natin. In Christ, I am reigning in life. Tagalog, kay Kristo, ako'y naghahari sa buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo? Panginoong Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Maraming salamat po sa natapos yung gawa sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala po kami na kami ay pinagaling na. Naniniwala po kami na kami ay pinalaya na. Kami po ay pinagyaman mo na. Kami po ay iniligtas mo na. Kami po ay yung pinaburan. At salamat po, ito po ay dahil lahat sa natapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagluwalhati, lahat ng kadakilaan, lahat ng pagpupuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah! Amen. Praise God. Praise God. At sige po, pwede po muna tayong maupo at dadako po tayo doon sa ating breaking of bread, no? Yung pagpira-piraso ng tinapay. Pero alam niyo po, napakaganda ng mensahe sa atin ng Panginoon. Pero ang tanong, kahit gaano kaganda yung mensahe, kung hindi po natin ito tinatanggap sa buhay natin, ito po ay baliwala. Sapagkat maaring pwede mong sabihin na, ang ganda ng tinapos na gawa ni Kristo. Pero kung sa atin po mismo ay hindi natin tinatanggap, mga kapatid, ito po ay baliwala. Minsan iniisip natin, parang
Teka, ang hirap yata paniwalaan na pati poverty, kahirapan, pati yung lahat ng aking kasalanan. Ibig sabihin, ito ba ay napunta sa katawan ni Kristo? So parang hindi yata itong makatotohanan. Tama po ba? Iniisip po ba natin minsan na parang imposible yata na ako ay mapagpala sapagkat ganito yung aking pinagdaanan. Di ba? Pero alam niyo po, in all those things, sabi nga kanina sa mensahe ay ang importante ay alam natin at kilala natin ang Diyos natin ay mahal tayo. At nais niya na tayo ay lumapit sa Kanya sapagkat bawat araw po, mga kapatid, ay bagong buhay para po sa ating Panginoon, para po sa ating lahat. Dahil hinihintay tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po ay habang dinidistribute po yung atin pong element, yan po yung tinapay at saka po yung ating juice na sumisimbolo. Ito po sa katawan ni Kristo at saka sa kanyang dugo. Alam niyo po mga kapatid, marami pong nagsasabi na bago daw po nating tanggapin yung katawan at dugo ni Kristo, kailangan ay wala tayong bahid ng kasalanan. Kapatid, kung ganoon ang sitwasyon, paano tayong lalapit sa Diyos? Tayong lahat ay makasalanan. Kaya nga naparito yung ating Panginoong Jesucristo, kapatid, upang tayo ay iligtas, upang yung kanyang kabanalan ay mapunta sa atin. Kanina, di ba? Kaya lahat yung tiniis ng Panginoon eh. So imagine niyo po, yung kaninang napanood natin, yung judgment ng Panginoon ay much greater doon sa alay. Kasi dati sinusunog yung alay. Natutupok siya. So yung judgment ng Panginoon ay much greater doon sa natupok na tupa, or baka. Kasi ganun po yung araw. Nung araw po ay kailangang mayroong animal na magsasacrifice para po tayo alay. Kailangan po iyon. Kaya nga kung titignan natin, yung judgment ng Lord doon sa mga animals ay much greater. Ibig sabihin natutupok, inaabot talaga ito. Pero, nung si Jesus Christ, yung alay, much greater than the judgment. Hallelujah. Diba? Mas malakas yung Savior ko. That's why nakuha niya lahat ito. Amen. So yun pa ba yung hindi natin pagkakatiwalaan right now? He carried your diseases. He carried all your sickness. Yung kalungkutan mo, yung depression mo right now, yung problema mo right now, kinuha yan ng Panginoon. Kaya nga, ngayon, malaya tayong kumain, i-remember, alalahanin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya natin po ginagawa itong breaking of bread eh. Kasi sa iba po, hindi ka muna pwedeng tumanggap nitong communion kapag ka ikaw ay nagkasala. My goodness, that is wrong, mga kapatid. I would like to tell you dahil ang Panginoon po kinuha na lahat ng ating kasalanan, wala nang tinira. Amen. Lahat po yan napatawad na. At dahil napatawad na yan, kapatid, right now, pwede mong kuhanin yung ostya na yan. At pwede mong alalahanin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11, hindi mo examine yung katawan, ay yung kasalanan mo. Examine yung faith mo kung ikaw ba ay na kay Kristo. So ang tanong right now, ikaw ba ay na kay Kristo? Kapatid, it's a matter of decision right now. If you are in Christ, kaya nga po ito yung ating serye, the whole year. Makita po natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin at ano tayo in Christ. Kapag ka na kay Kristo po tayo, ano tayo? Ito po yung pinag-aaralan natin. Amen. Kaya ngayon malaman po natin na hindi dahil sa may nagawa kang kasalanan kanina, hindi ka na pwedeng tumanggap ng komunyon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, the just, yung the just, ibig sabihin ng the just, ay siya yung walang kasalanan.
yung the just na ito, siya yung namatay once and for all. Isang beses lang po namatay ang ating Panginoon. Sabi sa 1 Peter 3:18, isang beses lang siya namatay at yung pagkamatay na niya yun, na yun, ibig sabihin lahat nung unjust ay ginawa ng just. Amen. Lahat nung mga wala, yung unrighteous ay ginawa ng righteous. Kaya tayo ay naging banal. Hindi dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Amen. Iyon po yung aming take away sa ating lahat. Sapagkat ito po ang sinasabi ng Biblia. Yeah. Once and for all, Christ died for the unjust. The just for the unjust. So that we can come to God. Para makalapit tayo sa ating pong Panginoon. Kaya, alam niyo po, ito po ang katawan ng ating Panginoon. Ito po ay sumisimbolo sa bugbog niyang katawan. Na dahil sa bugbog niyang katawan, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng kagalingan. Amen. Tayo po sa lahat ng ating mga karamdaman, tayo po ay pinagaling. Yan po yung sabi kanina do sa verse na binigay sa atin, na dahil kineri niya lahat ng latay, lahat ng sugat, kineri niya sa kanyang katawan, at dahil doon, tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Kaya ito po yun, kapatid. Inaalala natin kung paano dinala ng ating Panginoong Jesucristo yung ating pong mga karamdaman. Kaya, ready na po ba tayo? Pakihawak po yung ating ostya. Ayan. At nung gabi na siya ay pinagkanuno, hinawakan niya ang tinapay at sinabi niya sa kanyang mga alagad, kunin ninyo, ito ang aking katawan na inhandog ko para sa inyo. Sabay-sabay po natin kainin. Ayan, sampu natin yung ating alak. Alak pa to. Ayan, salamat. Ito pong katas ng ubas, mga kapatid. At dahil kung wala daw pong pagdanak ng dugo, yan po ang sabi din sa Biblia, kung wala pong pagdanak ng dugo, mga kapatid, wala rin po kapatawaran sa kasalanan. So paano tayo makakasigurado na kanina hindi ka nagsinungaling, kanina ganito yung ginawa mo, kanina sinigawan mo yung asawa mo, kanina hindi ho ba? So lahat po ng ito ay binayaran, lahat po ng kamalian natin, lahat ng yung baluktot na ginawa natin, ito po ay binayaran na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa Biblia, dumanak, kung walang pagdanak ng dugo, wala pong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, dumanak ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo upang yung ating pong mga kasalanan ay mabayaran. Kaya excited po tayong mag-take nito eh. Kasi ito po yung simbolo na kung saan tayo ay napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Past, present, at saka yung future po nating kasalanan. Ito po ay kineri na sa katawan ng ating Panginoon. Kaya po tumanak ang dugo. Mga kapatid, nung gabi nga po na pinagkanuno ang ating Panginoon, kinuha niya itong alak, itong saro, at sinabi, ito ang dugo na bagong tipan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At sa tuwing inaalaala natin ito, mga kapatid, hinihintay natin yung pagbabalik niya. Amen. Babalik siya dito. And I am so excited. Amen. Sa pagbabalik niya. Kaya sabay-sabay po natin inumin. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tayo po ay manalangin.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Sapagkat tunay nga po na ikaw ay buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang dalin ang aming mga kasalanan, ang aming kahihiyan, ang aming kahirapan, ang aming sakit, O God. Ito po ay dinala mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa dumanak na dugo sapagkat dito ang lahat ng kasalanan namin ay nabayaran na. At ngayon nga din, Panginoon, kami ay dinedeklara mo na banal, kami ay dinedeklara mo na pinagpala at pinaboran. Salamat sa iyong natapos na gawa. In Jesus' name, Amen. Amen. Grabe. Tayo po ba ay napagpala? At bago po yan, ay may konting announcement lang po tayo. Ayan. May ready ba tayong announcement? Ayan. Okay. So, ang ating pong pagtitipon, ayan, nadagdagan na. Yung dati nating once a month, ngayon po ay twice a month. Kaya maraming salamat po sa inyo. At ito po ang pagkilos po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay tunay nga na nakakamangha. Amen. Imagine niyo nakakapag second and fourth Sunday. Ayan, baka ano sila. So, paki-mark na po sa inyong kalendaryo. Every second and fourth of the month. Fourth Sunday of the month. Ayan, nagkakalituhan. Pero ayan po, sa biyaya po ng Panginoon, wala po ibang layunin ang samahan o ang pamilyang ito kundi tayo po ay makakilala pa kung sino ba talaga si Jesus Christ, no? At ganun din po nung katulad ng sinasabi ko kanina, katulad po ng nabasa natin sa Acts chapter 2, kung paano po yung mga church nung dati ay nag-start. I mean, they're just giving kung ano yung meron sila. Kaya yung iba talagang nagdala ng pagkain, di ba? Nakaka-amaze yung pagkilos ng Panginoon. At gayon din naman, maraming salamat din po sa aming pong kasama sa Gospel Bearer Ministry sa Paumbong. Sa pangunguna po ng aming pastor na si Pastor Pergin. Talagang malayo po ang Paumbong. Hindi po iyan dyan lang sa kabilang baryo. Binabiyahe pa po nila yan para po makita kayo. Kaya para po makasama natin ang bawat isa. Kaya maraming salamat po sa Gospel Bearer Ministry sa suporta. Ito po ay pamilya, hindi po ito relihiyon. At wag po kayong mag-alala. Kahit na ano pong suot ninyo, pwede po dito. At kahit na anong klaseng tao po kayo, pwede po dito. Di ba? Pagka po may tato, iba, bawal na pumasok sa simbahan. Pero dito po, welcome po kayo. Kahit po punong-puno ng tattoo pa yung katawan ninyo. Welcome po ang lahat dito. At ganun din po ang Gospel Bearer Ministry, ito pong Valenzuela, ay meron din po tayong Facebook account na. Wow! Ayan. So, nandito po, makikita po natin yung ating pong mga preaching, YouTube channel, meron din. Nasa gilid. Ayan. So, nandito po yan sa gilid. So, paki-request lang po, ito naman po ay, yung pagpunta niyo po dito ay wala pong bayad. Kaya po, ang pinaka-pakonsuelo na lang po ay baka po pwedeng paki-click yung like and share ng Gospel Bearer Ministry Valenzuela. Kung di naman po kawalan sa ating lahat. Ayan, mabibigyan niyo po yan. Ano pang next? Next. Ayan, ang ating pong susunod na worship ay sa February 9. Okay, paki-mark na po yung calendar. Hindi naman po mahirap tandaan yung oras, 3 p.m. Dahil dyan po
nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesucristo. So yan po ay tandang-tanda natin. Sa mga kabataan naman, laging iyan yung birthday party, 3 p.m. So, ayan, ano pa ba? Wala na, ayan. So, maraming salamat po at tunay nga na nakakataba ng puso na makasama kayong lahat dito. Alam niyo po, meron din tayong isang kapatiran. Kahapon nga po ay dinalaw namin sa ospital si Nanay Becky. Si Nanay Becky po ay may karamdaman at humihingi po ako ng inyong panalangin. Ano po, at ipanalangin po natin siya. Isa po siya doon sa mga uma-attend po sa atin. Lagi po yan. Minsan nga ay dahil once a month lang tayo, pero yung the following week ay umattend din siya dito. Kaso wala naman kami. Pero pumunta siya mag-isa dito. Akala niya meron. Ngayon po, sa lahat po sa atin, kung meron po tayong karamdaman, meron po tayong question sa ating pananampalataya, meron tayong tanong about the Bible, about kay Christ, pwede po kayo mag-message dun kanina sa FB account. So, ayun po, at thank you ulit. At para po sa ating pagtatapos ay tinatawagan ko po si Brother Johnny. Ayan. Birthday po niyan. Pero talagang dito po siya nag-celebrate. Yes. Sa piling po natin. Amen. Amen. Mga anak. Sige po, pwede po tayong tumayo. Praise God, salamat po sa araw na ito. Patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon sa mga salita niya na nahayag ngayon, sa mga tao na ginamit niya upang ihayag ang mga dakilang katapatan niya. Lord, sa bawat sa amin, patuloy na gabayan mo, ano man ang kanilang narinig. Panginoon, dalangin ko na maging kalakasan sa kanila, Panginoon. Salamat sa araw na ito, kami ay patuloy nagpupuri at papasalamat sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa. Ngayon din sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, dalangin namin ang patuloy na kapayapaan hanggang sa makarating kami sa aming pansamantalang tirahan. Napakabuti mo, O Diyos. Maging sa aming kakainin, Lord, ito ay maging kalakasan sa aming pisikal na katawan. Maging sa mga naganda nito o nagkaloob nito, Lord, patuloy mo silang gamitin at patuloy mo silang pagpalain. Naway kami ay nagpapasalamat sa hapon ito. Muli, ito ang aming dalangin, ito ang aming pasalamat sa matemis na pangalan mo. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Sige po, at tikman po natin yung mga nilutong pansit at saka pichi-pichi. Merong Susan. ayan. Ay, teka, ako nga pala, pipicture pala muna tayo. Paano ba yung ating Paano ba to?